saan nga bang magandang ilagay ang 13th month pay mo? So hindi naman namin sinasabi no na tipirin mo or wag mo yung gastusin or gamitin sa pangregalo, panghanda, talagang kultura nating mga Pinoy yan. Pero ang pinupunto namin dito, wag mo namang ubusin lahat. Na one day millionaire ka or pagdating ng January or wala pang January, wala ka ng budget. Correct. Ubus na yung pera mo. Correct. Diba? So for me, my tip is to safe ba talaga yung pera natin sa bangko? Bakit? Usually doon naglalagay ng pera. Kaya nga, ngayon, trending na trending. Rosmar, nawalan ng 500,000 sa BPI. Pero alam mo ba na yung CEO ng Binance na si ZZ ay nag-resign na. At ito pa, nag-plead guilty sa mga charges na final ng US government against Binance at kailangan nilang magbayad ng around 4.2 billion US dollars. So ibig mo sabihin, scam ang Binance? Bopols ba ang mga Pinoy dahil pag nakakatanggap ng 13-month pay at Christmas bonus ay lagi na lang nilulustay pang regalo at pangwalwal during holidays? Welcome to Timawa Podcast. Move to your next level from being mediocre to becoming the alpha of your life. Kung bago ka pa lang na nakikinig sa podcast namin, my name is Leo Ardina. I'm Paulo Castro, and in this podcast, we talk about men's self-improvement pagdating sa health and fitness, relationship, finance, business, and leadership. Yan, kamusta kayo mga Sob? Kamusta mga Timawa? Anong balita? Anong ganap? Anong balita sa iyo, Sob Paulo? Natanggap mo na ba ang 13th month pay mo? Agad? Ha? 13-month pay para mangutang ka, Mars. Hindi kasi magde-December na eh. Tama. Bigayan na yan eh. Tama. Naramdam na nga ang Christmas traffic eh. Holiday traffic. Oo, no? Grabe. No? 13-month pay. Wala tayong ganyan. Wala na tayong ganyan eh. Tayo na yung nagpapaganyan eh. Yun nga sasabihin ko eh. Tayo na yung nagpapa 13-month pay eh. Pero ano na lang ang memory mo sa 13th month pay mo? Paano mo yan ginagastos ba dati? Simulan natin doon sa pinakaunang 13th month pay. Naalala mo pa ba kung magkano yun? Ano yun eh? Sobrang baba lang nun, Sob. Prorated kasi nag-start ako November na eh. So medyo prorated. Sa mga 800 lang siguro yun. Lang yun. So yung pangalawa, ito memorable yung pangalawa ko kasi buo yun. Buo ko natanggap yun, yung 13-month pay. So pero ang nangyari kasi is kapatid ko kasi yung bunso namin, di ba yung mama ko nga nag-stop ng work dahil sa may sakit sa spine, spinal column. So ano yun, scoliosis, yung sa mother ko na medyo lumala na. So ngayon, kasi yun, napapasa yun genetically. So yung pinakatinamaan sa amin, yung bunso. Okay. Talagang yung spine niya is, yung degrees medyo malala na. So, nung mga time na yon, kung doon nagkakamali, senior high siya noon or high school. So, nung pina-check up namin siya, kailangan niyang magsuot ng brace. Alam mo yung mga brace? Yan, sa ngipin. Hindi, sa katawan. Sa likod, spinal. Pangkatawan yon, yung brace na yon para maging stiff yung katawan mo, hindi lumala yung angulo nung pagkaka-bend nung spinal column. Okay. So, yun. Doon ko ngayon ginastos. Kasi ang mahal pala nun. Yung mga brace na yun. Kung di ko nagkakamali, ang binayaran ko nun is 13,000-15,000 para doon sa brace. Naubos? Oo, doon naubos. May natira pa rin kasi 20 plus naman yun eh. Pero syempre, yung konti na lang yun natira. More than 50% yung napunta doon eh. So, yun. Ganun nangyari sa akin nung first ko. Kaya memorable sa akin yan. Ikaw ba, Sob? Anong nangyari sa first 13-month pay at Christmas bonus mo? First 13th month pay ko nasa maliit lang din kasi half of the year lang ako pumasok dahil July na ako na-hire eh. Prorated June, na rin. Prorated na rin. So, nasa 6,000 ang una kong gastos, no? Tanda ko ang una kong binili. Boss, yung North Face na bag. Class A? Hindi, legit.
Legit. Hindi ako bumibili klase. Okay. Bumibili ako ng legit. No? Okay. Siguro mga nasa ano yun, 3K yata yan. Or, Bakit? or Ba't less. ka bumili ng Nakasale ganun bag? Hindi, Nakasale. nagkainggitan lang. Kasi yung mga kasamahan ko, bumibili ng North Face. Ako, wala ka namang yung Siyempre, di bag ka ko, papahuli. Siyempre, di ako papahuli, di ba? Sayang naman yung yabang. Maubos na yaman, wag lang yabang. 'Di ba? So, syempre bumili ako nakibili ako of North Face. Parang mura namin nakuha, boss. Parang kasi alam ko yung halaga nun nasa mga 6K eh. 50 Pero parang, off? Oo, parang 50 off namin Solid, nakuha. Parang gano'n. Basta, panalo yun. If I'm not mistaken, nasa mga 3K yan. Tapos siguro yung mga 1K, 1.5, ginamit ko pang bili ng Pang-inom. sa bazaar. Bazaar. Matay ako ng mga bazaar. Pumunta ako ng mga bazaar, namili ako ng mga damit ko. Tapos yung the rest, pang regalo. Sa mga parents ko, ganyan. Kasi sa bazaar, dahil mo nang mabibili, halagang 3,000, boss. Uuwi kang Dami mong bitbit. Oo, dahil mong bitbit. Correct. Ano ba yung mga sa bazaar? Mga ukay ba yun? Class A ba yun? Ay, bumili ka class A. Mabash ako dito, sabi ko Bumili naman. kang class A, ha? Hindi ko alam. Hindi ko rin alam. Hindi yung mga peking, kunyari, Lacoste, gano'n. Mga iba-ibang brand eh. Depende kasi yung iba, may local brand. Di ba nga walang brand eh? Madami yung mga na ngayon eh. nabibili lang yata sa Hong Kong, ganyan. Yung mga ganon, yung mga ganon Class din B, binili ko. Class B. Class B yun? So, mas mababa pa yun? Hindi ko alam. Basta yun. Pero quality naman. Quality Correct. Siyempre, wala pa tayong budget doon no? So, Kayo mga sob, ano bang mga ginawa nyo nung first na nakatanggap kayo ng 13-month pay at Christmas bonus? Comment nyo naman dyan. Gusto naming malaman. Kamusta yung experience nyo sa inyong first 13-month pay at Christmas bonus? yan. And speaking of, yun na nga ang topic namin dito sa Quickie Podcast, no? Itong Quickie Podcast lang to, guys, mabilisang podcast lang to, no? Naisip lang namin na isiksik to sa ito dahil natataon, no? Papanahon eh. Napapanahon na Tsaka ang dami nagtatanong sa atin, sob. oh. Oo, kung yun nga, sa mga contents natin, syempre may sarili kaming ni Sob Leo, may sarili kaming mga Community. pages, community, na yung mga tao doon nakakatanggap na ng kanilang 13-month pay Christmas bonus. Ano daw bang gagawin? Yeah. So, syempre, sinasagot naman namin kaso sobrang dami. So, dito na namin sasagutin in general, no, sa podcast na to. Para kayo, yung community, Timawa Podcast community natin, kung nag-iisip ka rin kung anong gagawin mo, eto na ang kasagutan para dyan. Yeah, by the way, no, maisingit ko lang, speaking of bazaar, meron kami, guys, na bazaar na gagawin, no, na inorganize this coming December 15. Yan. Sa third floor, House of Transformation, Ayala 30th Mall, Ortigas City. So kung gusto mong mamili ng mga pangregalo-regalo, sa mga small bazaar lang to, guys, ha. May mga konting booth lang doon na pwede ka makabili ng mga pangregalo this holidays. At the same time, meron kaming mga talk, no, na iba't iba tungkol sa finance, business, tips about 13th month pay. Yan, meron kaming mga seminar, talk about that. And also sa mga sob natin, no, ng mga solid na mga timawa dyan, solid na mga sob. Ano meron? Magsushoot kami doon ng Timawa Podcast live. Podcast With live audience. So, may nagtatalk kami doon pero recorded siya na i-upload din namin sa Timawa Podcast. And of course, kasama din namin doon, makakasama namin si Tio Bray and of course si Nomer Mindmaster. Magko-conduct din sila ng talk doon about how to apply the law of attraction in your business and in your life. Maganda yan. Solid. Solid. At marami pang iba pang mga speakers, Marami pa ibang speakers. nila-line up natin. Na Yes. exciting din talaga to, ha? So, kung gusto nyo matuto about business, about finance, about investment, about life, about law of attraction, at the same time, makabili ka doon ng mga pangregalo mo, 'di ba? Pumunta ka lang sa third floor House of Transformation, Ayala 30th Mall, Ortigas City. Merry Money Moves ang pangalan ng event na yan. The first ever conference bazaar in the Philippines. Ang lupit nun. May ganun na ba? Wala pa. Wala pa eh. Conference motherfucking bazaar. Ngayon pa lang yan. Meron na. Ito na. Hindi, nung Meron na? umaten tayo dun kila ganyan na rin. Kanina. Kay Bo Sanchez. Bo Sanchez? Di ba may bazaar din dun sa harapan? Medyo parang bazaar. Di naman Christmas yun eh. Hindi ba? Ito Christmas bazaar. Di yun. First ever. First ever to. First ever to. First ever. Di ba? So, kita-kita tayo doon, guys. At tayo ay matuto
at the same time ay mag-enjoy doon sama-sama. At Siyempre, doon yung gagastusin ang inyong 13-month pay. doon yung gastusin kasi magtitinda kami din ng Timawa merch. No? So, pag-ipunan nyo na yan. So, sticker, mug, t-shirt, kompleto tayo dyan. Correct. Diba? Ipirmahan pa natin yan. Siyempre, tas benta mo kay Boss Toyo. Pag namatay na kami. Mga ano pa yan? 40, 50 years from Tagal now. pa yan. Pa. Tagal ba yan? Yeah. So again, balik tayo sa topic, no? Para saan nga ba tong episode ito? Dito pag-uusapan natin, no, kung saan nga bang magandang ilagay ang 13th month pay mo. 'Di ba? Para hindi lang siya masayang, hindi lang siya maubos kung saan-saan. Kagaya na lang ng ginawa namin, no? Walang balik. Hindi, yung sa'yo naman kasi tulong mo yun Kailangan, sa kapatid mo. Pero yung sa akin, walang balik yun eh. Nagastos lahat. No? Nagastos lahat, ubos lahat eh. And I think, ito yung common na galawan ng mga Pinoy eh. Oo. Pag-usapan na rin natin, mga sob, bopols ba ang mga Pinoy? Dahil pag nakakatanggap ng 13-month pay at Christmas bonus ay lagi na lang nilulustay pang regalo at pangwalwal during holidays. Correct. Parang tayo dati, no? Oo naman. Ano rin tayo yan? Pero ngayon, hindi na tayo bopols. Hindi na. Natuto na tayo. Natuto na. Oo. Kaya naman pag-usapan din natin mga sob, kung ano ba yung mga dapat yung iwasan para hindi masayang yung mga pinaghirapan nyo na 13th month pay and Christmas bonus. Yan. Diba? Iwasan, masayang, kailangan pa bang Ito kasi ano, si Boss King. So, sige, bago natin pag-usapan yung mga sob, pag-usapan muna natin yung history ng 13th pay at Christmas bonus. Alam mo na ba kung ba't nagkaroon ng ganyan? Meron history yan. Oo. No? Kailan niya na-invento? Sino nag-invento niyan? Tsaka bakit? Actually, yung kailan tsaka sino, nakalimutan ko na. Pero anong lahi? Anong lahi na lang or bansa nagsimula? Sa Pilipinas lang alam ko eh. Oh, hindi. I mean, sa Pilipinas, paano siya nagsimula? Pero yung nagpauso niyan? Hindi ko sure. Pero, ano kasi yan, resolution yan, sob, na pinasayan sa batas na magkakaroon ng 13-month pay at Christmas bonus yung mga Pilipino para makatulong pangdagdag income sa mga Pilipino. Now, ito yung mga common na tinatanong when it comes to 13-month pay at Christmas. So, ibig sabihin nasa batas to, sob. Okay. Yung 13-month pay. So, Christmas bonus. Ngayon, una, magkaiba yan. Yung 13-month pay at Christmas bonus. So, ibig sabihin, pwede kang makatanggap ng 13-month pay at pwede ka rin makatanggap ng Christmas bonus. Ngayon, sino yung mga makakatanggap ng 13-month pay? Sa pagkakaalam ko, mga taong makakatanggap ng 13-month pay is mga regular employee dapat. So, obligated dahil sa batas na yung mga kumpanya sa kanilang mga regular employee ay magbigay ng 13-month pay. Ngayon, katumbas nga yan ng iyong 1-month salary. Okay? Basic salary mo. Ngayon, kung katulad sa atin, di ba, hindi naman na tayo yung buong first 13-month natin, hindi buo, tawag natin doon prorated. Ibig sabihin, paano yung prorated? Kung ilang months ka sa trabaho mo, i-divide yon. I-divide yon kung ilang months ka to 12, tas ita-times doon sa sweldo mo. Okay? So, ganun ka makakatanggap ng 13-month pay. Ngayon, yung Christmas bonus, sob, eto is, depende na to sa kumpanya. Hindi sila obligated magbigay ng Christmas bonus. Depende na yan sa kanila. Tapos, iba-iba rin ang parameters ng Christmas bonus. Yung iba based on your performance, yung iba based sa kita ng kumpanya. So, dun na yan. So, hindi lahat. So, kung ikaw nakakatanggap ka ng Christmas bonus, swerte mo. 'Di ba? Baka mabait yung company mo or maganda yung performance ng company mo ngayon. So, perfect yan. At least doble yung natatanggap mo. May 13-month pay ka na at may Christmas bonus ka pa. So, ganyan yan. So, nasan dun yung nagsimula, nag-invento? Alam naman namin lahat na pinasayang batas na yan eh. alam niyo ba yun? Nasaan yung pinagmamalaki mong alam mo yung sino nag-invento yan? Kalimutan ko eh. Kala ka naman, meron ka dyan. Meron. Isang araw, November 30, nakita ni Ramon
Yung isa niyang empleyado na malungkot at walang pambili ng hamon. Yan. Kala ko na mga ganun bagsakan yan. Alam namin. Alam nyo pala. Hindi lahat nakaalam yan. Hindi lahat nakaalam yan, no? Ako nga, naguguluhan din ako dyan sa 30th month pay at Christmas bonus. Diba? Nawala na lang ako sa pag-i-empleyado nang akala ko pareho lang yan. Magkaiba yan. Magkaiba pa pala. Correct. No, so ngayon pag-usapan natin guys, no? Ano ba yung magandang paglagyan, no? Saan ba magandang ilagay ang mga bonus natin or matatanggap nating 13th month pay? Mm-hmm. Diba? Ikaw ba, Sob? Ano bang tip mo dyan? Sa Christmas bonus at 13th month pay, syempre unang-una, punta ka sa bazaar namin. So sabihin nating mga Merry Money Moves, December 15, 13th 3rd floor, House of Transformation, Ayala 30th Pal. Oo. Hindi seryoso. Kasi malaking bagay itong 13-month pay at Christmas bonus. Imaginein mo, 1 month na katumbas ng sweldo mo, ang matatanggap mo. 'Di ba? Correct. Kung kumikita ka ng 20 mil, 30 or 50 mil, may isang bagsak ka, lalapag sa'yo yan, no? Yeah. So, hindi basta-basta yan. 'Di ba? So, sobrang importante na dapat pag-aralan mo rin. Paano mo ba to gagastusin? I guess, ito kasi yung naging problema ng mga Pilipino, no? Meron tayong mentality na one day millionaire. Yun. Kung familiar kayo doon. Correct. Big sabihin, pag nakatanggap ng pera, ubus biyaya. Ubus biyaya agad, no? Well, wala ka namang masama doon kung i-reward mo yung sarili mo. Okay din naman yun. 'Di ba? Ang problema lang doon, minsan ka na nga lang makatanggap ng ganyang kalaking pera, 'di ba? Lulustayin mo lang into something na katulad niya sabi mo kanina, walang balik. 'Di ba? Okay lang naman wala namang masama gumastos Yeah. 'Di ba? Lalo na pinaghirapan mo naman 'yan at bonus naman 'yan. Pero kaya natin 'to ginagawa tong content na 'to para maging aware kayo na pwede rin kayo maging wais. Yes. Sa paggamit or paggastos. So hindi naman namin sinasabi na tipirin mo or wag mo yung gastusin or gamitin sa pangregalo, panghanda. 'Di ba? Kasi yan, talagang kultura nating mga Pinoy yan. Pero ang pinupunto namin dito, wag mo namang ubusin lahat. Na one day millionaire ka or pagdating ng January or wala pang January, wala ka ng budget. Correct. Ubus na yung pera mo. Correct. 'Di ba? So for me, my tip is to save portion of it, no? Siguro kahit mga 30 to 40%, itabi mo na yan sa bangko, no? Pang emergency fund mo. 'Di ba? Para just in case dumating yung time na nangailangan ka, may emergency sa'yo, sa pamilya mo, hindi ka mo kailangan mangutang. Correct. 'Di ba? So, kung ano yung natira, yung 60 to 70%, yan ang budgetin mo yan sa pangregalo mo, sa panghanda mo. 'Di ba? Yung the rest, 30%, tabi sa 40% bangko. tabi mo saan? Sa bangko? Itatabi sa bangko? Oo. Eto na nga. So, okay. may balita ngayon. Anong balita? No? Ang tanong, safe ba talaga yung pera natin sa bangko? Bakit? Usually doon naglalagay ng pera. Kaya nga, ngayon, trending na trending. Rosmar, nawalan ng 500,000 sa BPI. What? Nawalan ng 500k? Yes. So, nawalan siya ng nakita niya na merong nag-notify sa cellphone niya na parang binago yung PIN, yada-yada, ganyan. Nilakihan yung transfer limit from 20,000 to 500,000. Okay. Tapos, laki yun nagulat siya. So, tinawag niya kasi ibang cellphone yung gamit. Naka iPhone 15 pala siya. So, ngayon, yung tumawag siya sa bangko. Ngayon, boss, nung nakita niya, 500,000 natangay sa kanya. Grabe naman yun. Itinransfer sa, I think, East-West. Na bangko din. Oo. So, ngayon, sabi niya nga, sa totoo lang, maliit lang naman sa akin yung 500,000. Pero ayoko tong, big time yan no? Kaya lang ayoko tong palagpasin kasi kawawa naman kung yung iba yung mabiktima. Oo. No? Meron naman siyang influence, meron naman siyang followings para to give awareness sa mga tao. Diba? So, yun, tinutulungan naman yata siya ng BPI kung paano maayos yan. Kasi, I'm not sure. May mga nagsasabi, inside job daw to ng BPI. Sa loob ng galing? May
mga ganong nagsasabi. Okay. No? So, Pero, ibig mong ba sabihin, Sob, hindi na safe ang pera natin sa mga bangko? ako, para sa akin, huwag kang maglalagay ng pera mo sa bangko ng more than 500,000. Okay, bakit? Dahil yan hanggang 500,000 lang ang insured. Insured yung pera natin sa bangko. Ng PDIC. Ng PDIC. Oo. So, lagay mo sa bangko, pero at least hanggang 500,000 lang. Create ka na lang ng multiple accounts. So, madaming account. Maraming Kung account. kunyari, malaki na yung pera mo, Oo. di ba? Kaysa, ang sakit kasi niyan kung sabihin mo 10 million, 5 million. Nawala. Matak na sa'yo, di ba? Oo, no. Kaya pala ikaw, dami mong accounts, no? Bank accounts. 73? 73? Yeah. Bank accounts. Tigba 500k. Dami. Safe. Emergency fund lang yun. Emergency fund lang. Okay, nice. Alam mo yun, save for the rainy days. Correct. So yun, no, pero mga sob, ano nyo yung sa bangko, no? I-save nyo pa rin, no, sa bangko, or mag-save kayo. No, kasi Dapat. mas hindi safe kasi kung sa bahay mo eh. Daling galawin yan, Ay, Lods. kukupitin niya ng kapatid mo. Di ba? Tsaka pag nakikita mo yan, di ba? Magagastos sa mga gastos mo. Madali yan, siyang basta available, madali magastos Yeah, yan oo. eh. So, kaysa sa baul, kaysa sa bahay, sa bangko na ako. Correct. Di ba? Correct. Ikaw ba, Sob? I guess isa rin sa mga, ito yung isa sa mga ginawa ko naman din nung nagsisimula ako, kaya pwede ko tong mabigay na tip dahil ako personally ginawa ko to. Sa mga nanonood sa atin, sa content ko at dito sa Timaw Podcast, alam nyo naman na before, nag-buy and sell ako di ba? Sapatos. Ng mga sapatos, basketball apparel, para may extra income ako bukod sa pagiging engineer. So, ang tip ko sa inyo, gamitin nyo tong pangpuhunan dun sa negosyong gusto mong simulan. 'Di ba? Kasi a lot of Filipinos, sa totoo lang yung mga Pilipino mindset natin negosyante 'Di ba? Maraming gustong magnegosyo, maraming gustong magsimula. Ang common na problema or common na challenge, ba't di makapagsimula? Walang puhunan. Yeah. 'Di ba? So, pwede itong pampuhunan. Oo, so ito, perfect opportunity to mga sob. Kung nangyari, gusto mo magsimula ng cosmetics na business. Shout out! Meron nga po pala kaming bagong business ng wife ko. Actually, business niya to. It's called Chase Cosmetics. Oo. No, mga pampaganda, pampaarte, para sa mga kababaihan, pampakikay, para magka-jowa ka na. Oo. Chase Cosmetics, i-release namin yan this December. Abangan nyo. Correct. Kunyari, gusto mo mag-start ng So yun na, hindi siya ganun kalaki ha. Parang ang puhunan lang namin doon, parang nasa 30,000. Oh, di ba? Diba? So, kung nagkaroon ka ng 13th month. 13 month, pwede ka na magsimula ng negosyo. Edi yung 13th month mo, magiging 17, 18, 19, 20, 25 months na yan. Correct. Pag napalago mo, diba? Oo. So yun, tama. Start yan, maraming business guys na maganda. Pero na maliit ano, lang puhunan. kailangan din nilang pag-aralan, Sob. Correct. Kunyari, negosyo, maraming types of business. Lalo ngayon, trending, Sob. Pero ito, para sa akin perfect kasi yung 13th month pay kasi, di ba sabi nga nila, money that you're willing to lose. Boss, January to November, kasya yung sweldo nila Tapos pagdating ng Pagdating ng December kulang pa. Kaya nga tinawag na bonus. Kaya nga 13th month, hindi mo yan kailangan, meron yan o wala, buhay ka naman sa monthly mo di ba? Perfect yan for me, isugal sa business. Pero ito nga, so siguro budgetan mo, di ba? Speaking of isugal sa business, di ba? Merong solid trending. Nakaka-distract tong ni Ivana Alawi dito sa Dapat bawal yan. Bawal yan. Nakaka-distract sa mga nagmamaneo yung sumasayaw si Ivana Alawi. Shoutout sa'yo. Shoutout Parang pwede natin i-guess yan. No? Parang ito may trending, speaking of business, kasi nauuso ngayon sa TikTok, yung mga nagnenegosyo, di ba? Nagnenegosyo sila, pinapakita nila sa TikTok negosyo. Tapos dumami followers nila. Siyempre, yung mga Pilipino gusto mong support, di ba? Pinapa-franchise nila ngayon. Oo. Ngayon, so siyempre, ipapa-franchise nila yung negosyo. So ngayon, ipopromote nila yun. Yung negosyo nila, ito, maganda to, sinimulan ko to, naging successful. Franchise nyo, ganyan. So ngayon, Scam pala. Hindi naman scam. Hindi. So medyo maraming mga trending to na yung isang batang negosyante na nagpapa-franchise ng kanyang mga negosyo,
maraming nagko-comment sa kanya ngayon about dun sa pinapa-franchise niyang negosyo. Kasi yung mga contents niya, ganda talaga. Mga kumikita nga yung mga nag-franchisee. Ano naman yung business niya? Pero ba natin sabihin yun? Sige. Sige, pakalanan natin. Pakalanan mo, sino ba yan? So ito nga natakot kaya Hindi. Illegal ba yan? Illegal. O, di naman pala eh. Sino? Actually, chinat ko nga to kasi nai-elibs ako sa content niya, inspiring. Okay. Si Brico, ang batang negosyante. Okay. Kasi may sinisimulan siyang mga iba't ibang klaseng business. Takoyaki, mga fried rice, ngayon yung mi pastil niya, na pinapa-franchise niya. Tapos yung mga kino-content niya, mga successful na franchisee niya. Diba? Siyempre, to promote yung brand niya rin, di ba? Anong problema dyan? So, for some reason, daming mga tao na di ko alam kung nagko-comment, ewan ko kung bopols or hate comments lang yon na kailangan yung pinopromote mong negosyo, safe ba yan sa tao? Dapat may proof of concept ka muna bago pa lang yung negosyo mo. Pinapa-franchise mo na agad. Yun yung sinasabi sa kanya. Alam mo kasi sa Pilipinas, pag tumulong ka, masama ka, mali ka. Yun nga eh. Pagka naman hindi ka nag-share, madamot ka. Yun nga. Yun nga si Ivana Alawi, Ivana Alawi, shoutout. Ang lulupit ng mga sayawan mo rito. Ano yan? Jag? Ano bang brand yan? Jag? Baka ano yan? Sign yan, no? Yan ang next na natin. So yun, going back to Brico. Nga eh. So sila, kung tama din naman, no? Naaralin mo na. Pero yun nga, ako lang, naiirita lang ako dun sa mga nagmamagaling, no? Di kayo na mag-content kayo. Tapos, eto malala, pag nakita mo profile pic, mukha namang mga tulonggis. Kaya nga. Mukha namang mga... Yung iba pa, mga dummy account. Dummy account. Diba? Hindi may pakita yung mga social media. Pero kung makapagsalita sa mga comment section, nakala mo naman talaga. Actually, gets ko naman yung point ng iba. Kasi yung iba, may point naman na ang isang negosyo, kailangan may proof of concept ka muna na nag-work bago mo siya ipa-franchise. Tama din naman. May point din naman yon. But, yun nga, katulad ng sinasabi mo, nagugulat lang ako na yung iba doon, ang dami pang mga mema comments, alam mo yun, na naawa. Pero di ko naman, wala naman nakikita ang content niya na apektado siya. Pero naawa ko kasi bata lang yun, Sob. Tapos baka mamaya gusto niya lang naman tumulong. Marunong siya magnegosyo, pinaka-franchise niya. Mamaya gusto lang mang scam, tapos inaaway niyo pa. Ano ka ba naman? Hindi naman. Pero yun, again, marami kayong business na pwede niyong simulan. Basta aralin nyo, i-check nyo. Correct. Kung gusto mo, kung gusto niyo may sistema na yan, franchise. Diba? At syempre, tandaan natin ang negosyo may makalakip na risk yan. Oo, syempre, diba? High risk nga yan eh. High risk yan eh. So, mataas yung reward, mataas din yung risk. Diba? Pero better than wala kang na-risk at all. Correct. Tapos inubos mo lang sa walwala. Yeah. Diba? So, and of course, lastly, siguro, ako ma-advise ko, hindi lang business, kasi business is just one form of investment. Invest ka din sa iba. Marami pang iba't ibang klase ng investment like stock market, insurance, forex, crypto. Crypto? Bakit? Safe ba yan? Ha? Bakit? Safe ba mag-invest sa crypto? Bakit? Parang may laman niyang tanong mo Recently kasi, Sob. Familiar ka ba sa Binance? Syempre. Isa yan sa mga pinakamalaking platform na ginagamit ng mga tao para sa pag-i-invest sa crypto. Yung mga sikat na crypto trader at investor sa Pilipinas, yun sila Marvin Pabis, ginagamit nila yung Binance. Partners pa nga sila kung di ako nagkakamali. Ayun ang problema. Pero alam mo ba na yung CEO ng Binance na si ZZ ay nag-resign na? At ito pa. Nag-plead guilty sa mga charges na final ng US government against Binance at kailangan nilang magbayad ng around 4.2 billion US dollars. Grabe talaga yan si CZ. Sabi ko nga kay Tito Mikey, disipinahin niya yan eh. Hindi yan. Iba. Ibang CZ yan eh. Yung CEO. Tropa yan natin sila CK. Tropa natin yan. Iba yan. CK. CZ ng Binance. CZ. Siya ang CEO ng Binance. So, bakit daw? Bakit? Ano bang problema? So, ibig mo sabihin, scam ang Binance? Hindi natin masabi, pero kasi nga... Ano ba yung mga charges? Yung mga charges is patungkol sa wala masyadong full disclosure ang Binance, patungkol sa market manipulation,
Hindi kaya tinitira lang ng gobyerno kasi nga gusto nilang kontrolin ang crypto. Hindi nga pwede. Decentralize nga ang crypto. Ayan na nga mga chismis Maraming marami pa tong pasikot-sikot. So bakit siya nangyari? Di bale, pero kasi wala pa namang mga kakapotok pa lang ng issue. Wala pang final. Wala pang mga i-update namin kayo sa mga full details. Pero again, cryptocurrency is just one type of investment. Aralin before mag-invest. Condo, real estate, kung malaki-laki yung 13th month mo. Diba? Kasi syempre, imagine mo, yung mga kumikita ng 100k, 150k, di ang 13th month niyan, 150k pang down payment na yan. Pang down payment na ng condo yan. Bahay, diba? So, check out different investments, diba? Na pwede mong masimulan with your 13th month pay. Ang dami. Ano ka lang, kung ngayon, medyo nalilito ka pa, minsan nakakalito yan, Sob. Kunyari, nagulat ka, laki ng pera mo, di ba? Gusto ko mag-invest, kaso hindi nila alam kung paano gagawin. Andito kaming Timawa Podcast. Kami ni Sob Leo ay professional investment consultant. Pwede rin namin kayong tulungan pagdating sa pagpaplano. Paano nyo nga ba mapapalago ang inyong 13-month at Christmas bonus. Yeah. And now, pag-usapan naman natin, Sob, no? Ano ba yung mga dapat nilang iwasan para hindi masayang yung mga Christmas bonus nila? Kadalasan dyan na pupunta, Sob. Kaya nalulustay . Yeah. So, number 1, guys, na kailangan nyong iwasan. Number 1, sugal. No? Baka yung 13th month mo, italpak mo. Iposta mo sa Christmas NBA game. Patay tayo dyan, no? Sa mga betting apps. Mo. Oo, sa mga betting app, tigil-tigilan nyo yan, no? Pinaghirapan nyo yan. Mas deserve yan. Di bali nang ubusin nyo yan sa panghanda ng pamilya nyo, pang regalo kaysa isugal nyo. Oo, correct. Diba? Pangkain nyo na lang. No. Bili mo regalo sa anak mo. Diba? Ano pa, Sob? Paano kunyari, tinalpak nila, dumobli . Hindi doble din yung regalo. Kung talpak ulit. Ganyan yan hanggat nanalo, di tatantanan Tama. Aside from sugal, ano pang naisip mo? Kailangan nyo ring iwasan ng alak. Ay, syempre. Syempre, walang masama mag-inom, walang masama pumarty or mag-enjoy. Pero syempre, moderate lang. Yung iba kasi talagang... Pag nalasing kasi yan, boss, mapapatalpak kayo, taya mo nga ako sa Connected pala. Connected. Itaya mo nga ako sa Connected pala siya. Pustahan tayo. Lasing na Pustahan tayo, Lakers lang. Lasing na So, iwasan mo. Moderate lang. Ako naman para sa akin, iwasan mo rin masyado na sumama sa mga tropa mo. Siyempre, pag kasama mo tropa mo, diyan ka mapapainom. Diba? Magkailang magsugal. Okay. Tsaka yung yabang. Yung yabang ng mga Pinoy. Kasi nga mga Pinoy, maubos na yaman, wag lang yabang. Diba? So, nanlilibre yan. 13-month pay yun. Sagot ko, yung tipong mo lang, uy, naka-receive na ng 31, baka naman. Ganyan yan Sige, sagot ko. Papainom mo. Huwag ka magpadala. No, yung mga tropa nyo, may mga 13th month din yan. Diba? Or yung mga tropa nyo tambay, yun ang iwas-iwasan nyo muna. Diba? Kasi sayang yung pera. Correct. Diba? Para sa akin, Sob, gala. Kailangan iwasan din yan, no? I'm not saying na huwag kayo gumala ng pamilya mo, huwag mo silang ilibre. Okay lang yan. Eat out kayo. Punta kayo somewhere na gusto nyo talagang puntahan. Pero yung iba kasi, Sob, ito yung nangyayari. Iba holiday, sunod-sunod, walang pasok. Halos araw-araw gumagala, Sob. Ngayon, double whammy kasi yan. Una, mapapagastos ka. Gala syempre. Diba? Pangalawa, lintik ang traffic pag holiday. Yun. Iinot ulo mo dyan. Ubos sa gas. Ngayon, mapapadoble gastos ka. Bakit? Yari, gumala kayo. Traffic. Mamaya tayo mo Diba? Dagdag gastos na naman yan. So, yun. Iwasan din ang sobrang paggagala. Okay lang maggala, planuhin mo lang. Pero, pwede ka rin namang magstay sa bahay. Banding kayo ng family mo. Manood kayo ng Netflix, whatever. Banding kayo doon sa bahay. Hindi ka na na-traffic, hindi ka pa napagastos ng malaki. Nag-enjoy pa kayo. Di ba? And of course, lastly, Sob, luho. Okay. Yung mga luho nyo, di ba? Baka mamaya,
ipangluho nyo lang yan. Yung 30th month mo, pinang-down mo sa iPhone. Diba? Kasi, diba, pang-down mo. pa naman iPhone 15. Oo, tapos nagulat ka, January, di mo na mabayaran yung installment. Ay, oo. Diba? Lalo na ngayon, may madami pa naman sa mall, mga buy now, pay later. Oo nga, Bili ka ngayon, no? After 3 months, biglang di mo mabayaran yung installment, di mo kaskas ka ng kaskas ng credit card. Pinang-down mo ng kotse. Oo, pinang-down mo ng kotse, tapos Diba? wala ka ngayon pang monthly or na mismanage mo yung finances mo, Oo diba? nga, no? So medyo iwasan nyo talaga yung mga maluluho. Correct. Diba? So with this, Sob, anong natin dito? Anong tip natin sa mga kalalakihan na nakikinig sa atin? So para sa mga kalalakihan, no, very much important, lalo na tayo ay lalo kung tatay, 'di ba? Padre de pamilya. Very much important na yes, wag tayong maging KJ. Mag-enjoy pa rin tayo, but at the same time, maging balance din tayo, no? Ibig sabihin, pwede tayong gumala, kumain, bumili ng pangregalo or konting alak siguro. Tapos part of it, no, manage mo. Maglagay ka ng percentage na ilagay mo sa savings, maglagay ka ng percentage na maybe i-invest mo, maglagay ka ng percentage na ilagay mo sa negosyo para alam mo yon, yung isang malaking amount na minsan lang, once a year lang naman pumapasok sa'yo, well managed mo pa din. Kasi magiging habit mo rin yan. Na sa susunod, pasukan ka ng mga malalaking pera, well manage mo siya. Yeah. Ano naman sa mga timawa, mga sob na nakikinig, sa mga kalalakihan, for me, you really need to invest and grow your money. So again, for me, yung perang yan, bonus yan, extra yan, sobra yan. Kasi kahit nga, again, kompleto naman yung sweldo mo monthly, 'di ba? Ito nga 13th month, bonus to. 'Di ba? Sobra to. Ngayon, na-instill lang sa ating mga Pinoy na ito, panghanda mo to, budget mo to, panghanda ngayong Pasko, pang regalo. But wag mong kakalimutan na gamitin mo 'yan pang negosyo, pang invest, palaguin mo, no? Kasi in the future, ikaw din ang aanin yan. Correct. Ikaw rin ang makikinabang niya. Correct. Diba? So speaking of which, sa mga gustong manalo ng ating Timawa Podcast sticker, i-comment lang sa comment section ang word na ano yung keyword? 13th month pay. 13th month pay. I-comment lang sa comment section, no? 13th month pay para manalo ka ng Timawa Podcast sticker. Yan. Yung Christmas bonus namin, pinambili na namin ng sticker, guys. para may pamigay kami sa inyo. Para may pamigay kami sa inyo. Yeah. Pamasko namin yan. Correct. So I think that's it. Yep. It's just a quickie podcast and I hope nag-enjoy kayo at ingatan at maging wise sa paggamit ng inyong 13th month pay. And see you sa next episodes ng Timawa Podcast.